Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas nagsagawa ng live fire at pagsasanay sa digmaan, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Iniulat ng Philippine Army na kabilang na rin ang pagsasagawa ng simulated invasion sa isasagawang combined arms training exercises ng hukbo. Ayon sa Philippine Army, kabibilangan ng large-scale formations na gagalaw mula Visayas at Mindanao patungo sa Luzon ang naturang pagsasanay ng kasundaluhan. Sa madaling salita ay ipinaliwanag ng general na sa pamamagitan nito ay sinisimulated ang tropa ng mga kasundaluhan para sa mga possible security situation na may sasakop sa ating bansa. Aniya, layunin nito na maensayo ang mga unit ng Philippine Army sa kanilang bagong tungkulin na depensahan ang teritoryo ng Pilipinas. Kung maaalala, una nang idinaos ang send-off ceremony ng mga sundalong lalahok sa Combat Readiness Training Area sa Laor, Nueva Ecija, na bahagi ng Combined Arms Training Exercise ng hukbong katihan na nilalayong masubok ang kapabilidad ng mga tropa sa move, maneuver, and sustain large-scale forces sa kasagsagan ng combat operations. Hindi raw inaangkin ng China ang buong West Philippine Sea. Ito ang buwelta ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na unacceptable ang ginagawang expansive claim ng China sa imaginary 10-dash line. Sabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, hindi raw kiniklaim ng China ang buong West Philippine Sea dahil pag-aari at teritoryo daw ito ng kanilang bansa. Kasabay ng pag-akusa sa Pilipinas na binabaluktot umano ng ating bansa ang posisyon ng China sa international community hinggil sa nasabing issue. 中国最早发现、命名和开发利用南海诸岛及相关海域，最早开始并持续和平有效地对南海诸岛及相关海域行使主权和管辖。二战后，中国政府依照开罗宣言和波茨坦公告的规定，收复被日本非法侵占的南海诸岛，并恢复行使主权。中国在南海的领土主权和海洋权益包括：中国对南海诸岛拥有主权；中国南海诸岛拥有内水领海和毗连区；中国南海诸岛拥有专属经济区和大陆架；中国在南海拥有历史性权利。中国上述立场符合国际法和国际实践。早在1948年，中国政府就正式公布了南海断续线，并为历届中国政府所坚持。在很长时间里，没有受到任何国家的质疑。菲方声称中方把断续线内海域都据为领土，这是对中方立场的蓄意歪曲，不符合事实。菲方应停止对国际社会的误导，停止借南海问题挑起争端，借外力破坏南海地区的和平稳定。在处理南海问题上，中方坚定维护自身的领土主权和海洋权益，同时愿继续同有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商妥处涉海矛盾分歧。在分歧解决前，也愿同有关直接当事国共同努力，管控好海上局势，积极开展涉海合作，实现互利共赢，共同维护南海和平稳定。 Sabi ni Wang, dapat na raw itigil ng Pilipinas ang umano'y mga misleading statement sa issue sa West Philippine Sea,
na nag-uudyok ng mga hindi pagkakaunawaan, at umaasa sa mga external force upang pahinain ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kung maalala, bukod sa West Philippine Sea ay inaangkin din ng China ang iba pang teritoryo ng ibang mga bansa tulad ng Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, at Indonesia. Pinalagan ni Pangulong Marcos ang kamakailang akusasyon ng China na nililinlang ng Pilipinas ang international community sa isyu ng South China Sea, at sinabing hindi Pilipinas ang nagsimula ng problema doon. Using the South China Sea to instigate dispute in the region. What's your take on this? This is came from following your statement of sa Germany last time about South China Sea. Thank you. Well, I don't know of any instance where the Philippines has instigated anything at any point, both verbally or militarily or diplomatically. We were busy. We are busy. We have been busy with running the country and making the best life of Filipinos. We did not begin all of these problems. All of this commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Thank you, sir. Helen Flores, Philippine Star. Good afternoon. Sinabi ito ni Marcos matapos sabihin ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin, na dapat itigil ng Pilipinas ang paggamit sa isyu ng South China Sea para mag-udyok ng mga hidwaan at umasa sa mga panlabas na puwersa para pahinain ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa panayam ng mga mamamahayag dito sa Prague, sinabi ng Pangulo na hindi niya alam ang anumang pagkakataon kung saan nag-udyok ang Pilipinas ng hidwaan sa South China Sea. Ayon kay Marcos, wala silang panahon para simulan ang mga problema sa South China Sea, dahil naging abala sila sa pagpapatakbo ng bansa at paggawa ng pinakamagandang buhay para sa mga Pilipino, nakatakdang makapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si US Secretary of State Antony Blinken sa darating na Martes ng susunod na linggo para talakayin ang pagtutulungan at usapin sa seguridad. Ang kanilang nakatakdang pagpupulong ay bunsod ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Nangako rin ang Pangulo na ididepensa ang maritime claims ng Pilipinas matapos manawagan si Chinese President Xi Jinping sa Armed Forces ng China na makipagtulungan sa paghahanda para sa military conflict sa karagatan. Matatandaang iginawad ang 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa claims ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na ang historic claims nito sa buong South China Sea na hayagang binasura naman ng Beijing ang ruling. Ang nakatakdang pulong nito kay Pangulong Marcos at sa iba pang opisyal ay nakatakda sa ika-19 ng Marso. Ang pagbisita ni Blinken sa Maynila ang pinakabago ng mga matataas na opisyal ng US ngayong taon. Binigyang diin ang high-profile support ng Washington sa long-time treaty ally nito sa kasagsagan ng gusot sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal, o mas kilala sa international name na Second Thomas Shoal, at Bajo de Masinloc, mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. It is really an ongoing process in that all of these discussions are really just as far as the Philippines is concerned with the maintenance of peace in the South China Sea. It is an issue that is not only important for those around the region, the Indo-Pacific region, for ASEAN, and for the member states of ASEAN that surround the South China Sea, but also because this is the safe navigation and passage of the South China Sea is important to international trade, as close to 60% of international trade goes through that channel, and we hope to continue with these discussions, and with an eye not to winning any kind of conflict, but really just to maintain the peace and to continue to defend the sovereignty and the sovereign rights of the Philippines when it comes to these international differences that we are having to deal with right now. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video.
Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.